Hello everyone and welcome back to my channel. Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating topic ko sa ngayon at ang ating pag-uusapan ay tungkol dito sa naganap na PDP Laban campaign kick-off. At atin lang kung papasadahan yung ilang bahagi na sinabi ni dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Atin muna siyang panoorin at atin siyang bibigyan ng seryosong usapan. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung senador ngayon para mapakalutin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Okay, ang kinuha natin sa or ilang bahagi sa sinabi ni dating presidente na si Rodrigo Duterte o si Digong. Yun lang ho yung ating or aking gustong pasadahan. Yung pagkakasabi niya na patayin na lang daw yung 15 senador upang sa ganon ay makapasok yung kanyang senatorial candidate. Kung ating titignan, kumbaga man, pabiro man yan o ano man, pero ang salitang pagpatay at kung ito'y nagiging palamuti na lang sa bunganga ng isang tao, ibig sabihin, ang taong yun ay naging gawain na niya or meron siyang karanasan sa bagay na sinasabing pagpatay. Kung ating titignan ay meron talagang record tong si Digong sa mga bagay na pagpatay o pagpapapatay nung simulan natin nung siya ay mayor pa. At yun ay siniwalat ng dating member ng kanyang death squad na si Las Cañas, na yun daw yung ugali niya na kapag siya ay may kinakainisan na tao, ay yung kagad yung solusyon niya ang ipapatay. At yun ay ayon kay Las Cañas na maraming pagkakataon
na nangyari yun. At nung naging presidente siya, itong si Digong, at pinatupad niya yung war on drug, maraming pagkakataon niya, or maraming pagkakataon nung siya ay presidente, maririnig mo sa kanya yung mga salitang yan, yung patayin na yan. Bakit hindi pa yan, bakit buhay pa yan? Mga ganun. Narinig mo sa kanya. So, yung salitang pagpatay na para wagang baliwala na lang para sa kanya, or nagiging palamuti na lang ang katagang pagpatay sa kanyang bunganga. Dahil, yun ay naging pangkaraniwan na lang sa kanya. Kumbaga. Kasi hindi mamumutawi sa bunganga ng isang tao ang salitang pagpatay kung iyon ay hindi niya naging gawain or hindi niya naging karanasan ang mga bagay na yun na salitang pagpatay. So doon pa lang ay lumalabas mismo din sa bunganga niya na naging gawain na niya yung pagpatay. Sa bagay, inamin naman niya yan nung nagkaroon ng hearing sa Quadcom na meron siyang pinatay at ipinapatay. At yun nga, yung pagkakasabi niya na patayin na lang dahil nakakainis, sabi niya. So, ibig sabihin, yung bagay or kapag mayroon siyang kinakainisan at ang nagiging solution niyo kaagad yung patay, yung pagpatay. So, merong tinatawag na mindset na criminal mindset. Kasi yung kaagad ang namumutawi sa bunganga niya na patayin o parang pangkaraniwan na lang sa kanya yung salitang yun. Dahil naging pangkaraniwan siguro sa kanya ang bagay na pagpatay. At yun pa nga, sinabi niya, talking of opportunity, the best you can do is to do it. Pasabugin na lang. Sabi niya, di ba? So, meron siyang mindset na, yun nga, tinatawag na criminal mindset. Na yun yung namumutawi sa bunganga niya kapag meron siyang kinakainisan o merong bagay na ang iniisip niya kaagad na solusyon ay yun nga, yung pagpatay. So bagaman pabiro man yung pagkakasabi niya, pero yung actuation niya na sabi niya naiinis siya, ay yung salitang pagpatay na namumutawi or namutawi sa kanyang bunganga at lumabas din sa kanyang bunganga, may posibilidad na pwede niyang gawin or
pwede niyang isagawa. Bagamat, yun na nga, hindi naman siya, hindi na siya presidente. Pero siguro kung presidente pa siya, baka pwede mangyari. Hindi ho natin alam. Pero yun na nga yun ang ating pinapaliwanag dito. Kasi yung salitang pagbatay, hindi lang basta pwedeng biro yan o hindi lang basta pwedeng lalabas o mamumutawi sa bunganga ng isang tao kung ito ay hindi niya naging gawain. Kumbaga. Kaya, bagamat inamin niya, ayun na nga, may pinatay siya, may pinapatay. So, yun. Isa to sa nagpapatunay na yun yung ano niya. Yun yung solusyon niya kaagad. Pag gusto niyang lutasin yung problema na kung may humahadlang man, may nakahadlang man yan na tao man yan o ano, eh yung kagad yung kumbaga solution, the best solution na iniisip niya. Kaya yun ang sa atin ay atin po bang hahayaan ang ganyang bagay na naging ano na rin natin kumbaga nakita na natin yan sa nakaraang administration. Siya nga yung namuno o siya yung dating presidente. At ngayon, siya, yun pa rin yung nakikita natin na parang gusto niyang ipatupad kung ano man yung kahinatnan, kung ano man yung sitwasyon ay parang walang ibang the best na solution kundi yun. Bagamat pabiro niyang sinabi, pero hindi ho ano yun hindi angkop yun sa nasasabihin mo. At ang mga pinagsabihan mo ay mga politiko na yun na nga, mga senador. So, hindi ko lang alam kung ano ba yung pakaramdam din ng mga senador na marinig nila itong ganitong sinabi ni Digong. Bagamat pabiro, pero alam ko na merong ano yan, merong dating din sa mga senador na tinamaan din sila na hindi pwedeng hindi pwedeng parang baliwala lang sa kanila yan. Alam ko may impact sa kanila yan. So, yun, yun lang ang ating pinasadahan sa naging bahagi ng
pananalita ni dating Pangulong Duterte sa kanyang PDP Laban campaign kick-off. So, yun, gusto ko rin sanang isama yung mga sinabi ng mga senatorial candidate niya, pero siguro sa ibang topic na lang yun. So, medyo ito lang yung ating pinasadaan sa ngayon. At yun, hanggang dito na lang at sana ho ay wag ho niyong kalilimutan na mag-subscribe at likes and share. At yun, wag niyo ring kalimutan na mag iwan ng kung meron man kayong comment, mag-comment lang ho kayo sa comment section. At yun, maraming salamat. Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.